Tuluyan na pong nagsampa ng kasong kriminal itong si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro against kay former President Rodrigo Duterte. Ayon po dito sa GMA News Online, Castro files grave threat complaint versus ex-President Duterte. House Deputy Minority Leader Franz Castro on Tuesday filed a complaint for grave threat against former President Rodrigo Duterte. Castro, accompanied by her counsel, filed the complaint with the Quezon City Prosecutor's Office. Nashock talaga ako sa threat sa aking buhay ni former President Duterte. Tingin natin hinggil ito sa pagbusisi natin sa confidential funds na nagbunga ng pagtatanggal ng confidential funds sa iba't ibang ahensya. Castro, who received threatening comments while she was grieving the loss of her father, said, "He lost his immunity when his tenure as president ended. Hindi na siya makakapagtago. Dapat matigil na itong gawi ni dating President Duterte. This has to stop," dagdag pa ni Castro. Duterte allegedly made the threat during an SMNI interview 3 weeks ago where he labeled Castro as a communist. "Kayong mga komunista ang gusto kong patayin," Duterte had said. Duterte further said, "Sabi ko sa kanya," referring to her daughter Vice President Sara, "magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito gagamitin ko para sa utak ng mga Pilipino kasi ito ang target ko. Kayong mga komunista andyan sa Congress. Prangkahin mo na yan si Franz Castro." Respondent Duterte threatened to inflict a wrong amounting to a crime upon my person and honor. Such wrong amounted to either homicide or murder, both of which are crimes against persons penalized under Title 8, Section 3 of the Revised Penal Code, specifically Article 248 for murder or Article 249 for homicide, Castro's complaint read. "The grave threats made by Respondent Duterte to kill me does not impose any other condition, and the grave threats were committed by, through, and with the use of information and communication technologies, namely computers, computer systems, mobile phones, sky cable, and social media, which were employed to create the content and upload, publish, and then broadcast, distributed the same," sabi pa ni Castro. Duterte made the comment in defending the 650 million pesos confidential funds allocated to the Office of the Vice President and 150 million pesos to the Department of Education, which are both headed by his daughter, Vice President Sara Duterte, after the House's decision to realign the 1.23 billion pesos confidential fund under the proposed 2024 national budget. Leaders of all political parties in the House of Representatives called out the former president last week for the threat. Castro's counsel, Lavinia, said Duterte's grave threat made online carries a penalty of 6 months to 6 years jail time and a 100,000 pesos fine. "This is more than the penalty. This is about accountability," sabi pa ni Lavinia. "We have to leave it to the fiscal to decide, to the prosecutor to decide what charges to file. But he has no immunity from suit, so I think we have a good chance." Lawyer Rico Domingo, also a legal counsel of Castro, said the grave threat complaint lodged against Duterte will reveal a lot about the country's judicial system. "This is a test for our judicial and prosecutorial system as to how effective or ineffective they are. Kung ang kaso ng isang anak ng liderato ay natapos ng 3 buwan, bakit hindi bilisan din ito?" Domingo said. Domingo did not name names, but the son of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla was acquitted in a drug possession case 3 months after it was filed in October last year. Kung ano ang resulta, hindi natin alam. Depende na yan sa piskal na magko-conduct ng investigation. But this is the main reason why there are people going to the ICC, because of the perception that our judicial or prosecutorial system, with all due respect,
is not effective and cannot dispense justice the way it should be, Domingo pointed out. Domingo was referring to the alleged crimes against humanity complaint filed at the ICC against Duterte and other officials of his administration over the deaths during the police-sanctioned anti-drug operations during his presidency. Although wala pa pong comment si former President Duterte nung nalaman niya tungkol dun sa complaint ni Castro at siya po ay natulog na para sa kanyang afternoon nap. So, tinuluyan na pala ni Franz Castro si former President Duterte. Dito po tayo magkakaalaman. Dahil sa wala na pong immunity si former President Duterte, titignan po natin kung ano ang kahihinatnan ng kasong ito. Kasi nga naman po, ang grave threat or ang matinding pagbabanta ay grave threat kahit na kanino mo man yan sabihin, kahit na sino pa ang nagsabi, kahit na ikaw ay dating presidente o ordinaryong mamamayan, kapag ikaw ay nagbitiw ng pagbabanta, yan po ay grave threat at pwede pong kasuhan ng kriminal. So ito ang ginawa nitong si Franz Castro. Although alam niyo, meron akong nabasa dito tungkol sa sinabi daw ng ating former president, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. At isa ito sa ikinareact ni Franz Castro. So nangangahulugan po ba na aminado nga itong si Franz Castro na sila ay mga komunista? So para talagang one for the books, masasabi mong only in the Philippines ba? Na meron tayong mga grupo ng mga komunista na nasa House of Representatives? Tayo, ang taong bayan, ang nagpapasweldo sa kanila. Tapos iba naman pala ang kanilang mga adhikain, ang kanilang mga paniniwala. Yan po ay kung tinatanggap nga ni Franz Castro na sila yung binabanggit na mga komunista. So dito rin po natin malalaman how strong former President Duterte is. Dahil kung siya ay walang takot magbitaw ng mga gantong salita na sinasabing mga pagbabanta, I'm sure hindi siya matatakot harapin itong kasong isinampan ni Franz Castro. Hindi nga ba? Kaya ayaw niyang humarap sa ICC. Mas gusto niya na dito siya litisin. So ito po ang simula ng mga paglilitis na darating pa. At dyan din nga natin malalaman kung talagang gumagana ang ating justice system. At dito rin po natin malalaman kung uubra yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na yung mga pahayag ni former President Duterte ay figure of speech lamang. At wala pong intensyon na pumatay talaga. So itong si Representative Castro ay nakakuha ng pagkakataon para udyukan yung iba daw biktima ng rights abuses. Ayon naman po dito sa Inquirer.net, Representative Castro urges victims of rights abuses under Rodrigo Duterte to file cases too. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro urges individuals who may have allegedly suffered from rights abuses during the term of Rodrigo Duterte to follow suit and file cases against the former president. During a press conference Tuesday, Castro expressed her belief that filing a criminal complaint against Duterte may empower others to do the same and make the ex-top leader of the country accountable. Yes, ini-encourage natin yung mga kapwa Pilipino na nakaranas ng dinadanas ko ngayon, yung threat, at maging yung pamilya ng mga namatay, katulad din ng ating mga colleagues na nakakaranas din ng kung ano man yung sinasabi na tingin nila ay krimen laban sa kanila. So, aanin pa natin yung ICC. Bakit pipilitin nyo pa na pumasok dito ang ICC? Ito na nga, wala ng immunity si former President Duterte. Ito na ang tsansa ninyo. File charges. Yung mga nagsasabing maraming rights abuses under Rodrigo Duterte. Mag-file na po kayo ng kaso. Dahil sinabi nga ni Franz Castro, siya ang nagpasimula. Sana marami daw sumunod. Yung mga dumanas ng mga pang-aabuso sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte ay sana sumunod na at mag-file na rin ng kanilang complaint. At baka ito rin naman ang hinihintay ni former President Duterte para malinis naman niya ang pangalan niya. Dahil sinasabi ng Duterte administration na sa paligid daw ng 6,000 yung drug war death toll. Pero ang sinasabi ng mga human rights group, they claim
na aabot daw ng 30,000 due to vigilante-style killings, allegedly taking cue from Duterte's rhetoric that he will kill all illegal drug peddlers and users. Yan po narinig natin during the term of President Duterte na talagang papatayin niya lahat itong mga illegal drug peddlers at yung mga users. During that time, may immunity po ang ating former president. Dapat ngayon naghihinay-hinay na sa pagbibitaw ng salita si former president. Pero dahil siya po ay malakas pa rin ang loob magbitaw ng gantong mga pananalita, I'm sure handa po si former President Duterte na harapin yan dito sa Pilipinas under our justice system. Hindi kailangan ng ICC. Dahil sabi ng grupo ni Castro, kaya daw tumatakbo ng ICC yung ibang mga biktima dahil wala silang tiwala sa ating justice system. Na kung tutuusin mo naman kasi, sobrang bagal naman kasi ng takbo ng ating hustisya. So dito po tayo magkakaalaman. Malalaman natin kung may mga susunod sa panawagan ni Representative Castro na lumabas daw itong mga biktima ng pang-aabuso at maghain din ng demanda laban kay former President Duterte. Malalaman din natin kung tatayo ba sa korte na ang mga pananalita na binitawan ni former President ay figure of speech lamang. Pero ito ang sigurado na kung sakaling mapawalang sala si former President Duterte dito sa mga kasong inihain laban sa kanya, hindi po matatanggap yan ng mga naghain ng demanda. So ano ang gagawin natin? Huwag na lang kayo mag-file ng demanda dito sa Pilipinas kung wala din lang kayong tiwala sa ating hustisya. Kulitin nyo na lang ang ICC na makapasok ng Pilipinas. Gawin nyo lahat ng paraan para sila makapasok. Kasi kung mapapawalang sala naman si former President Duterte, siguradong hindi nyo naman matatanggap yung magiging hatol. So bakit pa kayo magpa-file ng demanda kung hindi nyo matatanggap yung magiging hatol? Ngayon, kung sakaling mahatulang guilty si former President Duterte, I am sure haharapin yan ni former President. Dahil strongman po yan eh. Dito po natin masusubok kung gaano katapang or kung gaano ka-strong itong si former President Duterte. So, let the show begin. Magkakaalaman po tayo sa mga susunod na araw. Kayo po, ano sa tingin nyo? Ano ang kahihinatnan nitong pagdemanda ni Franz Castro laban kay former President Duterte? Kailangan pa po bang papasukin ang ICC dito kung handa namang harapin ni former President ang mga kasong isasampalaban sa kanya? At bago po ako magpaalam, again, I am inviting you to come visit my other YouTube channel, yung pong Tito Manny TV. Konti na lang po, aabot na po ng 1,000 subscribers ang bago ko pong channel at nagpapasalamat po ako dun sa mga nag-crossover from Usapang Tito Manny. Yung pagsuporta niyo po sa akin dito ay itinuloy nyo sa aking bagong channel na Tito Manny TV. Maraming salamat po sa inyo. And also, kung bago lang po kayo dito sa Usapang Tito Manny, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo ay updated sa mga videos na ating i-upload. So what are your thoughts about this? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.